Hi everyone. So this is our first episode, our first video ng Pasabog ni Singkit. Ang tanong ko kay Singkit, bang kumakain kami, so mag-uusap kami about dun sa meron kasi siyang pasabog. Singkit, paano mo ba masabing nagpapasalamat ka sa mundo? Naalala mo yung kanta na lagi mong pinapakinggan na Salamat sa may mundo live kasi doon? nabubuhay ako. So yun lang yun. Oo, kailangan pagpasalamat. As in, as in, dahil nabuhay ka, yun lang pinagpasalamat mo? Oo. O baka naman, meron ka pang marami ka pang dapat pagpasalamatan. Wala na, yun na yun. Kasi kung hindi ako mabubuhay sa mundo, wala rin ako masasabi. Gusto mo ako magsabi? Gusto mo ako magsabi ng mga sekreto mo? Ano, saan ba ako magsimula? Drama naman yun. Gusto mo ako magsimula ng sekreto mo? Saan ba ako mag-start? Mga drama mo. Yung No drama yun. yung kung paano ka nag-transform, di ba? Paano ka mas naging mas masaya? Makontento ka lang, yun na yun. Sabi mo nga dati, di ba? Yung buhay na masaklap kasi pati basurahan pinagkakitaan. Pero paano mo ba na-divert or na nabago yung perspective mo sa buhay na hindi din kailangan malungkot-lungkutan. Ay, huwag puro pighati. Kailangan may ngiti. Huwag mo lang gawing komplikado. So kailan mo na yun? Paano mo na-divert sa ganun? Na hindi puro pigati. Kasi, tinatanong kita kasi sa ngayon kasi daming mga tao nga or even lalo na mga kabataan na parang ganito yung takbo ng buhay, parang mahirap. So parang sumabay na lang doon. So wala na silang nakikitang alam mo yung ibang version ng sarili nila na lagi masasabi na show your best version of you. You're happy lang, masaya lang. Ano pa lang to tawag dito, trial version ng aming vlog na gagawin kasi hindi pa kami ganun ka galing gumawa ng video, mag-edit. Nasa proseso pa kami ng parang nagpa-practice. Kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo, huwag kayong magsawa. Nasubaybayan yung aming partnership. No? partner in crime. Mahihain pa kasi yung partner ko mag-talk. Kasi una, hindi naman talaga namin naisip na gumawa ng vlog yun. Hindi naman namin pinaplano na gumawa ng vlog. Kaya lang, there was a time kasi na parang gusto namin magkaroon ng advocacy na yung mga medyo nahirapan o mabigat yung naramdaman. Or medyo sabihin na natin maraming burdens sa buhay. Para kahit paano medyo gumaan-gaan. At sabi nga magkaroon ng konting liwanag. Kaya ginawa namin to. Marami kami mga topics sa pag-usapan. Maraming off-cam. Mga ano lang, yung mga simpleng story ng
Ito dito kasi is more on simpleng story ng mga taong ordinary yun. Kasi siyempre pag doon ka sa iba, yun sa kanila mga big time, mga sikat, yung mga elite. Siyempre dito sa amin ano lang to. The story, the real story of ordinary people, or paano ba ito describe, paano ba ito sabihin? Kwento, totoong kwento ng mga ordinaryong tao. Yun. So yun yung balak namin kasi kung mag-iikot-ikot tayo sa buong Pilipinas, marami din tayong nakikita mga kabataan, mga tao na parang nagkikikaw sa buhay. So meron sa kahit anong paraan, kahit sa anong aspects. So ang gagawin namin, gawa kami ng mga episode na kung saan pwede mapulutan ng aral, di ba? So ano yung tawag doon? Pulot gata, hindi. Aral. Diba? Loko ka talaga no, puro ka yung naiisip mo, puro ano yun ha? Kakaiba. Kanina ka pa ha? Kumakain na nga lang tayo eh, pulot gata ka pa eh no? Pulot aral. Asan ang sabaw? Alam naman natin na yung mga magulang natin hindi nagsasawa sa kakabigay ng pangaral, kabibigay ng motivation and encouragement. Pero based on my experience, marami pa rin yung hindi naintindihan. Katulad ikaw, pinapaaral ka ng nanay sa katatay mo, di ba? So ano nangyari? Paano naglaho yung pangarap? Paano naging kali ang school? Paano naging kali ang eskwelahan? Dapat sa eskwelahan ka magtambay eh, hindi sa kali. Pero paano ka napunta sa kali? Siguro na rin kagustuhan. Ang layo, di ba? Kalye, school. Mayayain kasi yun siya. Baga shy type pa. Pero pag walang kamera, kalog yan. Masyado na kasi niya kinakariya yung sinasabi sa kanya na, oh, artista ka na. So, balikan natin yung tanong ko. Paano naging kali ang eskwelahan? O paano ka napunta sa kali sa halip na sa eskwelahan? Ikaw umiyak? Simple yung tanong ko, umiyak ka kagad eh. Masyado madrama para sa akin. Huwag mo gawin drama. Gawin mong punchline. Sarap kaya sa labas yun. Mas masarap sa kalsada kaya sa eskwela. Ulitin mo, tanong mo. Ang tanong ko, paano naging kali ang eskwelahan? Sa akin ha. Boring kasi sa eskwelahan. Kasi matutunan mo doon ABCD lang, so alphabet lang. Okay? So number lang 1 to 10. So sa kali Open para sa lahat. So para sa kali, parang sasabi mo na ang kali andun yung totoong buhay. Mga totoong laban. The best. Pero hindi mo ba alam na bago ka matuto, bago mo harapin yung totoong laban, kailangan mo muna matuto. Kasi yun yung paniniwala ko eh. Bago ka sumabak, o bago mo harapin yung totoong buhay, kailangan meron ka munang paghahanda sa sarili mo. Yun nga yung pag-aaral. Kaya importante yun, di ba? Maraming... Importante mag-aral. Pero kung hindi na kaya ng magulang mo, o hindi mo na kaya,
kuha ka lang ng experience sa eskwelahan. Tapos umpisahan mo na sa sarili mo. Gawin mo kung ano yung pangarap mo. May kanya-kanya naman kasi pangarap mo. Masyado naman sentimental yun, parang naiyak na ako doon. akala ko ba walang senti eh, ano lang. Actually, ano ko yun, nakarelate ako doon na kung hindi kaya yung linya na hindi kaya ng magulang mo. Pero ang alam ko maraming paraan. Pwede kang mag-working or self-supporting. Yeah. Diba? Kung gusto mo talaga ng matuto, magkaroon ng profession, magkaroon ng degree. Pero ang pinili mo, pero mas masaya ka doon. Sa tingin mo, masaya ka doon? Sa mga time na yun, ha? Masaya, maraming mapupulot na aral na hindi mo makukuha sa eskwela. Pero Habang may nagpapaaral, mag-aaral ka din. tama. Pero na-realize mo din na kailangan mong iiwan yung kali. At magbalik loob. Magbalik loob sa tahanan. Magbalik loob sa tahanan. Yung, I mean, ano ba? Nasa tahanan kasi, nasa pamilya kasi. Nasa tahanan, nasa pamilya. Doon mo doon ka magkaroon ng realization kung paano baguhin yung pananaw mo sa buhay. So, good thing is natuto ka. Natuto ka na hindi forever pangkali or hindi forever na maganda pag lagi ka na sa kali. Kaya naghanap ka rin ng talagang totoong kanlungan. Kanlungan talaga. Kanlungan, yung, I mean, saan ka pwedeng mangarap? Pwedeng matuto, pwedeng mangarap, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga nila, bawat galaw sa buhay is parang lessons. Pero masabi mo ba kami yan? O kamali? Kasi may mga taong hindi naman sa ang tao kasi biglang pananaw. Tapos may mga tao kasi na biglang or magaling magsabi na kasi matigas sa ulo niya. Kasi may ugali yan. So paano mo yun? Paano mo anong opinion mo dun? Gusto mga tao sabi natin na sige, considering na judgmental. Saan wala naman mali sa pagpili ng desisyon. Basta kaya mo ng panindigan. Kaya mong panindigan. Lalim yun Lalim yun So, ito na ba yung sinasabi mong pasabog kanina? Na kailangan pati umakit ang Tagaytay para ilabas mo yung yung sinasabi mong pasabog. Isasingkit kasi, yan. Kaya isa din yan sa mga dahilan kung bakit gusto namin i-documented yung kanyang progress. Kasi naniwala kasi siya na hanggat ang tao may tiwala sa sarili at magkaroon ng ambisyon, then may malaking posibilidad na magbago yung buhay or umangat sa buhay. Itong channel namin, din to, parang maging gabay na para sa kanya, maging gabay niya na
paano paano niya i-improve yung sarili niya from time to time. Kaya malaki din yung ano ko, kaya matibay din yung paniniwala ko na kung ano man yung gusto niya gawin sa buhay, magkatotoo. So, dito tayo magsimula sa kwentong ito. Sabi niya nga yun ang pasabog niya. Tapos, abangan pa natin yung mga pwede pang mangyayari. So, this is the true story, the life of Singkit. Gusto mo mabagong buhay. Umpisan mo muna sa sarili. Tanggalin mo lahat ng mga paghadlang, mga obstacles, Tama naman, obstacles. mga bisyo, yan. Mga maling ginagawa dati. Yun, lumabas din. Actually, yun yung inaabangan ko. Excuse. Yun yung gusto kong marinig sa'yo. Na ikaw mismo yung mag-testify. Yun. Mag-testimony. Respetuhin mo muna yung sarili mo. Bihisan mo. Yan. Bigyan mo ng bagong Wala akong tissue, umiyak ka na eh. Ito tissue. Kala ko ba walang iyakan? Kala ko ba walang iyakan? So yun yung pinaka may share mo sa mga nanonood na medyo nawala sa sarili. Yung ba yun sa akin, hindi pa ako successful sa buhay pero papunta na tayo dyan. Ganun ako ka-confident. Ano pa? Sabi ko kasi mapaiyak ka talaga eh. Ano, dahil ba yan sa sili o... ba't ka umiyak? Akala ko ba over drama? Kaya again ano lang, lambing lang, fever lang. Okay, subaybayan natin yung mga kwento sa buhay ni Singkit. Kasi lahat naman ang isi-share niya para sa ikakabuti ng mga yung may mapupulutan ka ng Nakakabuti para nasa paligid ko. makakabuti na, lalo na doon sa mga makakabuti lalo na doon sa mga laging mahawak ng buti.